Eto, magtanong tayo kay Senate President Cheese Escudero. Mr. Senate President, magandang morning! Jerry Tonying, sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga sa inyo. Good morning. Asaan kayo ngayon, Senator Cheese? Nasa Bicol ba kayo? Kadarating ko lang galing Sorsogon. Nasa Manila ako ngayon, Jerry. Salamat. Okay. Ito, Senator SP. May mangyayari bang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Meron tiyak yun, maliban na lamang kung pigilan niya ng Korte Suprema at pagpasahan ng Senadong katigan ito. Pero sa ngayon, dahil wala naman TRO, meron. At yan na nga yung pinaghahandaan namin ngayon pa lang. Pwede bang patigilin, hadlangan ng Korte Suprema ang impeachment, Senator Cheese? Well, may dalawang pagkakataon na nagpasa ang Korte Suprema sa isang impeachment case. Una, nung kaso ni dating Chief Justice Davide, nag-iso ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ng Kamarang pagbotohan yung impeachment complaint laban sa kanya. Hindi sumunod ang Kamara noon. Pinagbotohan pero kumulang sa 1/3 kaya na-dismiss din yung kaso. Pangalawa ay dun sa Senate naman sa impeachment ni Chief Justice Corona. Nag-iso din ng TRO ang Korte Suprema sa foreign currency deposit ng dating Chief Justice. Sumunod ang Senado doon. Sa dalawang pagkakataon, pinagbotohan ng Kamara at ng Senado kung anong gagawin nila doon sa desisyon ng Korte Suprema. So nakadepende po sa Senado, ano? Opo. Pero dito sa kasong inihain ni Vice President Sara, necessary party lamang Tonying, Jerry, ang Senado. Ibig sabihin, wala namang sinabing ginawang mali. Walang aligasyon laban sa Senado ron. Sinama lamang ng kami dahil anumang epekto ng desisyon ay kasama o kabaling ang Senado. Okay. So kung hindi mag-i-issue ng TRO at hindi papasok ang Korte Suprema, sabi nyo kanina meron, tiyak yun. Kailan, Senator? Kung walang magaganap na special session, yung calendar o schedule na pinapanukala ng legal team ng Senado na sinulat ko sa mga senador, copy furnished ang mga partido, ang House at ang tanggapan ni VP Sara, yun yung magiging hindi ito schedule na nakaukit sa bato. Yun yung magiging itsura nito. May sasapinal yan once nag-convene ang impeachment court at pinagpasahan na talaga itong schedule na ito. Pwede pa itong mabago ng malaki o maliit, pero mangyayari yan sa June 2 or June 3 pag nag-resume kami. Yung pong special session, ang sabi naman ng Pangulo doon kung hihilingin ng Senado. Hihilingin po ba ng Senado na mag-special session? Wala akong balak gawin yon, Tonying. Dahil una, sang-ayon sa saligang batas, pwede lamang humiling ng special session ang senador, ang Senado, kaugnay ng urgent legislation. Hindi ito urgent legislation. At magsisinungaling ba tayo ng harapan na kunwari may urgent legislation pero ito naman talaga yung gagawin? Pangalawa, nung impeachment ni Corona, isang linggo pa bago mag-adjourn ng Senado pero hindi na-convene ang impeachment court. Tinapos muna nila yung Christmas at saka New Year break nila. Kaugnay naman ng impeachment ni Gutierrez, ganun din, isang araw pa bago mag-adjourn. Hindi rin sila nag-convene. Tinapos muna nila yung kanilang recess na nakatalaga din. Mahigit isang buwan sa dalawang pagkakataon. Itong kalendaryo namin, inaprubahan namin ito July pa. Nung nagdaang taon na mag-a-adjourn kami ng February 7, February 5, Wednesday kasi yon, at magre-resume kami ng June 2. Nung panahon ni Corona at ni Gutierrez, wala namang nagsabing, hoy, dinedelay niya, hindi yan forthwith. Bakit ngayon biglang ang daming ganyan? At panghuli, narinig ko sinabi daw ni Congressman Bongalo na ang ibig sabihin daw ng forthwith ay immediately. Ibabalik ko sa kanya. Ang nakalagay sa konstitusyon ay forthwith. Ang nakalagay sa rules ng Kamara, particular Section 3, immediately. Anumang impeachment complaint shall be immediately referred by the Secretary General to the Speaker. Inabot ng 2.5 buwan. Hindi nila na-refer sa Speaker.
magkatabi lang naman yung opisina nila. Sa katunayan, hanggang ngayon, Jerry Tonying, hindi pa nila nare-refer sa speaker yan. Hanggang ngayon, wala pa kasi in-archive na nila eh. In-archive yung tatlong nauna. So, kung yun ang tratasyon nila, yun ang definition nila, yun ang interpretasyon nila ng salitang immediately, sino ba sila at ano ba yung pinaguhugutan nila para sabihin immediately ay ganto, ganyan, sa salitang forthwith. Okay. May balik pala kayo doon sa forthwith mukhang na yan, hindi, iba talaga Hindi, kung saka naging House Minority Ngayon naman tayo Leader. nagkausap, ikaw naman, kaya ngayon lang nakabalik. Hindi, ang totoo niyan, Senate President, iba talaga yung medyo may edad, nakakatanda sa atin, kumbachero. Alam yung mga nangyari. Alam yung mga nangyari sa nakaraan. Kabisado, ito naman, inisa-isa sa atin yung impeachment kay Corona at sa mga nakaraang impeachment natin. Especially kumbachero, doon sa mga hindi nakakaalam, ito po si Senate President Jesus Escudero, veterano po ng impeachment to eh. Naalala niyo po yung naging issue pa, and I'm sure ito po ay ito rin yung alam din ng ating mga kababayan na ito yung ginagamit ngayon na batayan ng grupo ni VP Sara, yung tungkol ba sa one impeachment per year. Per year. Hindi ba meron desisyon ng na-settle na po yung issue na yan during the time Merong of desisyon na yan. GMA, ano? Remember? Tungkol sa kung kailan yung magsisimula yung bilang ng isang taon. Sa Francisco ruling na pagpasayan niya ng Korte Suprema na yung isang taon magsisimula matapos i-refer sa Committee on Justice anumang complaint. At kung anuman ang kasarian ng complaint na yon, ibig sabihin isa lang ba nag-file o 1/3, yun na yung magdidikta dun sa impeachment complaint process at hindi na pwede yung creeping impeachment. Naalala niyo yan? Yes. Yung unti-unting kumukuha ng pirma, doon nakarating ng 1/3, biglang pinaspas. Bawal yon ayon sa Korte Suprema. Ayun. Kumbaga settled na yung issue na yun. Okay? Settled na yung issue na yun. Pero kung ang magiging issue rito ngayon kung pwedeng tumawid sa susunod na Congress from 19th Congress to 20th Congress kung July 30 pa magsisimula ang trial, Senate President. Ilang bagay kaugnay niyan. Una, may prinsipyo sa batas na nagsasabing ano man ang sinimulan dapat tapusin. Hindi naman po pwede na porket June 30 na para kaming grade 1, finish or not finish, pass your paper. So, June 30 na, hoy, desisyon na natin to. Acquitted ba o convicted? Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution at depensa? Ganun na agad? O, hoy, dahil hindi pa tapos, finish or not finish, dismiss na natin to. Hindi naman po pwedeng ganon. Pangalawa, ang SET o Senate Electoral Tribunal, yan po ay pinakamalapit ng ehemplo. Hindi yung legislation dahil batas yun eh. Yung SET ay kaso kaugnay sa isang senador na natalo at nagprotesta. Sa karanasan at president ng Senado, ito'y tumatawid ng Kongreso. So halimbawa, may kasong final laban sa isang senador sa protesta ng 19th Congress. Tatawid yan hanggang 20th Congress kung hindi pa tapos. Bagaman nagpalit ang mga senador na magiging miyembro ng SET, bagaman nagpalit at nagretiro ang mga justices ng Supreme Court na miyembro ng SET. Pangatlo, yung mga collegial court natin, TA, Supreme Court, Sandigan Bayan, parang Senado, Collegial Court. Pag nagpalit ba ng justice, dismiss lahat ng kaso sa Korte Suprema? Pag nagpalit ba ng justice sa Court of Appeals, dismiss lahat ng kaso, kailangan mong simulan uli? Hindi naman. Mas malala pa nga yung RTC judge. Pag nagretiro, na-promote o nag-retire, siya lang naman nakarinig ng ebidensya eh. Pag nawala na ba doon sa korte, dismiss din lahat ng pending na case doon? Hindi, di ba? Sino man ang pumalit, dahil court of record yan, parang impeachment court. Babasahin mo tuloy pa na rin lang. niyang ibase yung desisyon doon sa records at doon sa rolyo ika nga ng kaso. So yun ang pinangahawakan ng Senado kaugnay sa bagay na yan. Na pwedeng tumawid. Okay. So kung July 30 pa, next Congress na ito, ibig sabihin, ano in between Senate President, anong gagawin anong mangyayari? Anong gagawin ng Senado? Well, yun yung nakapaloob sa liham ko. Kailangan namin maghanda. Mangyayari yung review ng rules, approval ng rules, pagpapadala ng summons, pre-trial o preliminary conference para mapagkasunduan nila yung pwede nila pagkasunduan na hindi na kailangan patunayan pa. Halimbawa,
na Vice President si Vice President Duterte, alam nga namang questionin pa yon ng depensa. Oo. Na nakatanggap siya ng confidential fund. Alam nga namang questionin pa yon, nando naman talaga Ando na. yun. Oo. So, ilang bagay na pwedeng mag-stipulation of facts sa tinatawag Oo. at gagamitin namin yung isa pang innovation sa rules kaugnay sa judicial affidavit nang medyo binabalanse. Kasi yung judicial affidavit, Tonying, Jerry, nando na yung direct examination ng testigo eh. Yes. Oo. Pero ito ay public hearing. Oo. Hindi naman pwedeng ang marinig lang ng publiko ay yung cross-examination. Mm-mm. Halimbawa, paano maririnig yung I was 1 foot away? Oo. Mm-mm. So, babalansehin namin yun doon because this is a public and political trial and hearing. Mm-mm. So, hindi lamang yung senator judges ang kinukumbinse, pati yung publiko na sumusubaybay. Oo. So yan mga gagawin ninyo pagbalik ng session by June 2, Senate President? Actually, ginagawa na namin ngayon pero may isasapin yan by June 2. Mm-mm. Kasi kailangan yan pagbotohan ng impeachment court, kailangan yan pagbotohan ng Senado. Maski na itong proposed calendar, Jerry Tonying, ito kailangan ipagtibay pa rin ng mayoriya sa impeachment court at sa plenaryo ng Senado. Sa mga ebidensya, Senate President, halimbawa may gustong kuning mga ebidensya, ipalabas ng mga ebidensya, mga bank records, ang prosecution, pwede na bang hilingin nila yon by June 2? Sa ngayon, hindi pa, pero pag nag-convene ang impeachment court, oo. Pag nag-convene na yun? Pag nag-convene. Kailan po ba magko-convene? Just for the Malamang record. June 2 o June 3. June. May proseso lang kaming dapat sundan, kabilang na dyan ang pagbabasa ng Articles of Impeachment sa plenaryo ng Senado na siyang magsisilbing hudyat para i-convene yung impeachment court at manumpa kami bilang impeachment court judges. Meron na po ba kayong mananahi ng robe ninyo? Na itim? Meron ng pinagpipilian yung back ng Senado, Jerry. Dahil bidding yata yan. So, o baka small value lang yan, hindi na dumaan sa bidding. Hindi ko kabisado. So malinaw para kasi yung iba ang tingin sa inyo, Senate President, ayaw nyo talaga na isimulan o ayaw nyong sa inyong panahon magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara? Hindi totoo yun, Jerry. Hindi kami pwedeng magsimula ng impeachment kapag ka-recess kami. Pwedeng magpatuloy ng recess kapag ka nagsimula na ng may sesyon. Ngayon, pag ginawa namin yan ng walang sesyon, illegal po yan sa aking pananaw. At binibigyan lamang natin ng bala kung sakasakali ang sino mang nasasakdal ng impeachment na questionin yung proseso, questionin yung pagiging patas at parehas, questionin yung pagiging makatarungan ng Senado kaugnay sa paggawad ng desisyon, kaugnay ng impeachment kung ang proseso ay tila may pinapabora ng panig. So parang ang sinasabi nyo, lalong madidelay kapag ka inapura. Malaki ang posibilidad. Ngayon nga, tingnan mo na lamang yung sa kamera. Di umano inapura daw, kaya umakyat agad si VP Sara. So, hindi ko tatanggalin sa kanyang gawin din yan. Kung sakasakaling may gawing tila pagmamadali ang Senado. Hindi ako takot na idemanda o maakyat ang Senado sa Korte Suprema. Susundin lang namin yung batas at kung hindi siya sang-ayon, malayo siyang pwedeng umakyat. Pero hindi ko rin sasadyain na labagin yung batas para bigyan din siya ng rason at dahilan na umakyat at ma-delay palalo ang proceeding. Pero tatanggapin niyo po ba na yung binanggit niyo kanina na pwedeng tumawid, maaari din niyang maging isang legal issue at baka iakyat din sa Korte Suprema? Malaki po ang posibilidad din. Pero ulitin ko yung kapalit, Tonying. Opo. June 30 lang yung term eh. So dahil late na nga final sa amin, patapos na yung kongresong to, so kahit hindi pa tapos, i-desisyon na namin. O kahit hindi pa tapos, i-dismiss na lang namin. Hindi yun na ayon sa prinsipyo ng batas, ulitin ko, na kung ano man ang sinimulan, ay dapat tapusin. Okay. Ito po ay malamang naitanong na sa inyo at narinig ko na naitanong, just for the record again, sa mga ibang nakikinig naman sa atin. Interesado po ba kayo maging Vice President in the event na makonvict po si VP Sara?
Parang na-miss mo talaga ako, Tony. Opo, Matagal- opo. Sinagot ko yan sa Sorsogon nung nung nagkaroon ng press con sa Sorsogon. Hindi, Tonying. Hindi dahil dala ng delikadesa at gayon din, dala ng personal na pananaw. Hindi ako interesado at hindi tamang tanggapin o kunin ko yan. O sino man para sa akin na may bahagi, may parte dito sa impeachment process kung yan nga ang kakalabasan. Dahil hindi nito mabibigyan ng maganda, tamang pangitain yung proseso ng impeachment. Last na lang talaga. Na-miss mo talaga ako, Tony. Dahil Vice President po ang isasalang sa impeachment trial, hindi na po kailangan ng Supreme Court Chief Justice na katandem nyo Hindi na na. magpe-preside, ano? Hindi na. Kayo na lang, solo nyo. Oo. Hindi na po. Senate President ang presiding officer. Sa katunayan, sorry, napag-aralan ko ulit yung impeachment dahil dito eh. Apo. Sa katunayan, kahit ng impeachment ni dating Pangulong Estrada, walang nakalagay sa konstitusyon o sa rules ng Senate na merong co-presiding officer. Aha. Ba't ito Chief nagkaroon Justice lang ang magpe-preside. Oo. Chief Justice lang ang magpe-preside. Kapag Pangulo. Pag Presidente. Apo, kapag ibang opisyal maliban sa presidente, ang Senate Senate President lamang. Mm. Ang problema nga kung mag-bathroom break ka, i-recess mo ba o magpapakabit ka na lang ng catheter? Hindi ko alam. Hindi ba pwedeng may magsasab na isa sa mga judges? Tulad sa session. Ayon sa ilang legal na eksperto, hindi daw eh. Hindi yan parang Senate President tapos yung pro tem ang papalit. Ano? Kaya nga eh. Wala. Kasi impeachment court yan at hindi naman Senado. Oo nga. Pero Pakabit ka na lang pinag-aaralan nga. pa nila kasi paano naman ngayon 5 oras, 6 na oras, imposible naman na hindi ka tawagin ng pangailangan. Wiwi break. Merong wiwi break. Wiwi break. Dapat lahat-lahat ha. Lahat, pwede sabay-sabay. SB, sir. Parang elementary uli yan, may recess. Thank you. Maraming salamat po. Sana sa mas madalas ka namin makakausap. Hindi ka raw mahagilap nitong mga kasama namin eh. Gaya nga na sinabi mo, nami-miss ka namin eh. Nami-miss ka namin. Kami ba, hindi mo ba kami nami-miss? Sobra. Miss na miss. Thank you, Senate President. Thank you. Salamat. Magandang umaga sa muli sa ating taga-subaybay. Good morning. Senate President Jesus Escudero.